Panayam kay Kitty Duterte, ang bunsong anak ni Pangulong Duterte. Tayo ay pinaunlakan na masagot ang napakahalagang katanungan sa kanya, pero syempre, bago ang ating pagpapakita sa kanyang alindog, di ba? Bago magpapakita sa kanyang alindog, mga kababayan, ay patindi ng patindi nga itong nangyayari sa atin dahil sa panggigipit kay Pangulong Duterte. Pero nakita nyo naman, sa kabila ng mga panggigipit nila sa pamilyang Duterte, kay Inday Sara, talaga namang nawi-win ni Vice President Inday Sara ang crowd. Talagang ando doon yung kanyang pagiging charming, pagiging humble, at talagang minamahal siya kahit saan siya pumuntang lugar sa pangangampanya, kahit wala siyang bit-bit na ayuda para sa mga Pilipino. So sa mga kabataan dito, wait lang kayo ng konti at ipapakita natin ng ating panayam kay Kitty Duterte na nakakabilib dahil sa murang edad, 21 years old, ay sabi nga ni Congressman Pulong Duterte sa kanyang text message sa isa sa mga family na gabayan o alagaan si Kitty kasi medyo ninenervyos pa na humarap sa entablado. Pero kitang-kita nyo naman ang kanyang tapang, emotion dahil nga sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. So, sa kabila ng panggigipit, pananakot, paninindak ng Pangulong Bangag o ng mga ni Lisa Tanas at ang kanilang alyansa, ay patuloy na minamahal ng taong bayan ang Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya sa kabila ng samut-sari na panggagago upang gigipit nitong bangag na gobyernong ito. Kasi recently, yung retired judge ay ipinananawagan mga kababayan sa bangag na administrasyon na kailangan kilalanin, okay, ng ICC yung jurisdiction ng Pilipinas kay Pangulong Duterte. Kaya based dun sa interview, ni retired judge na si Soliman Santos, ay talagang dapat daw, inihimok niya actually ang bangag. Pero paano mo mahimok yan? Punong-puno ng inggit, ng galit sa pamilyang Duterte at punong-puno ng pagigipit. So inihimok nito ni Judge Soliman, dapat ideklara mismo ni Bangag Jr. na ang Pilipinas ang mayroong jurisdiction sa kay Pangulong Duterte, hindi yung ICC. Diba? Kaya talagang patuloy na lalong lumalakas, lalong minamahal ng taong bayan ang pamilya Duterte dahil kitang-kita nyo naman kung paano lapastanganin, paano gaguhin ang ating batas. Mga kababayan, ang karapatan ni Pangulong Duterte, ang pagkanulo at ang pagkidnap sa kanila. So pinapaliwanag ni Judge Soliman na merong moral at legal na responsibilidad ang gobyerno dapat natin, pero wala naman, mga immoral naman, mga illegal. So there's no point na manawagan actually ng moral at legal na responsibility dito sa mga bangag na ito. At alam naman natin na talagang may mga matatalino o marurunong na judge na ang kanilang misyon ay ipalaganapin ang katarungan at panagutin, yung mga dapat managot. Ngayon, sinasabi nitong judge na ito na dapat itama, okay? Itama ng bangag ang kanilang pagkakamali na kailangan ay ipakita sa taong bayan, okay, na etong ginagawa nila ay hindi tama. Okay? Hindi justice ito eh. Okay? Dapat kung talagang kitang-kita naman natin, mga kababayan, na dapat talaga ang Pangulong Duterte ay dapat nililitis dyan
sa Pilipinas. Hinahamon nga sila ni Pangulong Duterte noon sa Senate hearing, bakit wala pa kayong kaso-kaso sa akin? Inaantay nga niya, di ba? Anong sabi nila de Lima dyan? Anong sinasabi nila dyan during the Senate hearing? Wala daw sila makalap na ebidensya. Tapos all of a sudden, ay meron silang ebidensya na mga tagni-tagni na mga gawa-gawa doon sa ICC. Di ba? So talagang dapat ang kaso ni PRRD dyan ay ma-dismiss na at mapauwi na natin ang Pangulong Duterte. Alright? Tignan natin to. Okay? Ang sinasabi nitong natin, ha? Okay. Ang sinasabi niya dito, mga kababayan, the president, sabi ni Judge, is this? Soliman. The president is the chief architect of Philippine foreign policy, but is guided in this by the Philippine Constitution and the relevant jurisprudence of the Supreme Court. He has sworn an oath to fulfill duties as President of the Philippines, which includes preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, which would include both Duterte and his drug war victims, sabi daw niya dito. Pero dapat, ito ay kailangan ang Pangulong Duterte, mga kababayan, kita-kita nyo naman, ito dapat ay nililitis ang Pangulong Duterte sa loob ng ating bayang Pilipinas. Hindi sa pagtatraidor ng bangag na gobyernong ito. Kita nyo, puro patayan, anong ginagawa nila. Recently, according sa report na dahil nga si Kitty ay tumawag doon sa friend niya kay, who's that? Paul, yung isang vlogger din na kung saan, Paulo din ang pangalan niya, na kung saan ay tumawag si Pangulong Duterte, si Kitty Duterte, si Kitty, doon na bantayan, nakiusap na bantayan ang kanilang bahay dahil nga mayroong report sa kanila na anytime ay pwedeng lusubin ang kanilang bahay o pasukin ng mga sindikato na pinadala ng bangag na gobyerno. Right? Pero anong ginawa nila? Ito, headline. Vlogger kinasuhan ng PNP sa fake news sa raid versus Duterte. Sinabi ng Philippine Police nitong Martes na nagain daw sila ng cybercrime complaint laban sa vlogger na nagpakalat umano ng fake news hinggil sa pagsalakay sa bahay ni Pangulong Duterte. Batay sa PNP, ang reklamo laban sa vlogger ay para sa unlawful use of means of publication and unlawful utterances under revised penal code in relation to the Cyber Prevention Act of 2012. Lahat po itong kasong-kasong ito din lahat ang mga kinakaso sa amin ng mga vloggers, Duterte vloggers, anti-bangag vloggers. So lahat tinatakot nila. So isinampa ng Police Regional Office 11 ng Anti-Cybercrime Group ang reklamo. Ito po ay kaugnay sa report ng vlogger na merong 30 Criminal Investigation and Detection Group at 90 Special Action Force personnel na nanggaling sa Luzon na ni-raid hindi ni-raid ang bahay, hindi ni-raid, i-raid pa lang ang bahay ng dating Pangulo noong gabi noong April 30. Pahayag ng PNP Public Information Office, Head of Police Colonel Randolph Tuanyo sa press briefing. So, ang sabi dito, nauna nang sinabi ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na nagpadala ng police personnel sa kanilang lugar. Itinanggi naman ng PNP ang mga akusasyon. So, ang sabi dito, tumanggi si Tuanyo na isiwalat ang pagkakailanlan ng vlogger at sinabing nais ng PNP na hintayin ang warrant na ipalabas laban sa individual. So, ganito na lang sila manggipit, ganito na lang sila manakot. Inilahad ng PNP official na lalaki ang vlogger na nagsimulang mag-vlog noong May 2020 at nakapaglabas ng 218 videos daw ang vlogger na mayroong 218,000 subscribers at mahigit 20 million views. So anyway, mga kababayan, I think si Paulo din ang pangalan nitong kawawang binibiktima ng mga bangag na ito. So ngayon, mga kababayan, sinabi na nga natin na na-intercept. Okay? Kaya hindi naman magtatawag si Kitty sa kanyang mga friends na hingi ng rescue, na bantayan ang aming bahay at si Pulong Duterte kung walang mga intel na nakakarating sa kanila.
Ano ang pangalan? I think Paulo din ang pangalan ng vlogger. Napanood ko yan. I think na-share ko yan. Nakalimutan ko lang yung kanyang, pwede mo ibigay dyan palangga. So ngayon, dahil dyan sa mga pangyayari, nakikita natin, Paulo, I think Paulo, hindi si Tio. Hindi si Tio, I think, Paulo. Anyway, hindi naman nila pinangalanan. But ganun pa man, halos lahat po ng anti-bangag o anti-ngiwi vloggers ay talagang pinapadala nila ng subpoena or warrant of arrest. So ngayon, eto ngayon ang nangyayari, kaya naman sa murang edad, sa batang edad na dapat nag-enjoy itong batang ito, ay napipilitang umakyat sa entablado para ipaglaban ang kanyang tatay, kahit sino naman, di ba? Ipaglaban ang karapatan nila. At Paulo Te, thank you, Kathy. Yeah, I think si Paulo Te, kasi senior ko yon. So, dahil dyan, mga kababayan, ay meron tayong, okay, nagpadala tayo, okay, ng, concern dito kay Miss Kitty Duterte, na talagang nakita ko nga yan siya sa dahig. Talaga naman, sabi ko, napakagandang bata at napakatapang. So, tinanong natin siya kung ano ba ang pinakamahirap na part ng pagiging anak ni Pangulong Duterte. Kaya naman, sinagot tayo ni Kitty. Well, aside from the pressure that I've learned to, I've learned to handle, it's the harassment that comes with having the name. All those, the bashing, the things that can't really get to me, they don't bother me at all. But what's really hard right now is, what's really hard to deal with is the harassment, like us from moving from place to place, because of all the warnings that they might search our houses. So I think that's it as of now. Ayan, kaya naman sabi ko nga sa isa sa mga tanong natin sa kanya ay paano niya sa murang edad, paano niya naintindihan itong laban na ito na panggigipit sa kanyang pamilya. So, napakatapang na sumasagot itong batang ito, kaya, ang sagot niya na paano niya hinaharap ay ito, mga kababayan. Wala eh. I had no choice. I have no choice. I'm in the situation and I just have to, deal with what I've been, what I've been faced with, and like my mom said, parang it just happened. It just happened to me. It's like I matured overnight. So yeah, all of it simultaneously happened. Na parang I woke up one day and I had to be this. Yeah, so paano ni Kitty na nahaharap ito, itong laban na ito? Kitty, ano yung inspirasyon mo? Saan ka humuhugot? Sa gitna ng kaguluhan? Sa iyong pamilya? Talagang nakakadurog itong ingay at paggigipit sa inyo. Kaya naman, binigyan ng tugon yan ni Kitty. Only one answer for that, and I have been writing it also in my letters to my dada. It's my overpowering love for him. So despite the situation and even with everything that I've been feeling, because of course I have my personal life, and as a young adult, I'm 21. There's another set of challenges that I'm facing also, and I'm discovering myself, I'm learning myself, but love conquers all. My overpowering love for my father. Yun, ayan, napakagandang bata, ano? So, ramdam mo yung kanyang pagiging smarte at ang kanyang tapang, kaya naman talagang patuloy na nakikipaglaban ang pamilyang Duterte, at natutuwa ako kasi nakita ko nga yan sila sa dahig, at
mga kababayan, kung saan nagkaroon ng ganitong klaseng pagigipit sa Pangulong Duterte, kaya naman lalo silang buklod-buklod